Kamusta na po? Eto, meron ako ipapakita rito. Wala na, hindi na naman kasama. Oh. Ayan po yung departure speech ng ating Pangulo. Ayan, mga cabinet secretary. Lagwes mo yan, sila-sila lang. Oh. Sila-sila po. Meron kayo napapansin na wala dyan? Ayan, may bakanting upuan. Yan, si Presidente nung papaalis. Punta na ng Brunei at saka Singapore. Wala eh. Galing ito sa RTBM, official na radio TV Malacanang yan. Lahat ng pinupuntahan ng Pangulo, speech ng Pangulo, dito sa abroad, yan po nagko-cover. Nakita nyo? Wala dyan ang Vice President ng bansa. Hindi ho sumama, hindi ho dumating sa departure speech ng Pangulo. Yan, mga general yan, ng ating military, police, cabinet secretary at mga opisyalis ng gobyerno, nandyan po sa airport. Yan yung mga departure arrival ng Presidente. Pero ito yung departure nang siya magpunta na ng Brunei. Bakit ko ito pinapakita? Ito po yung pagpapatunay na wala si Vice President Sara Duterte. Siya po ay Cabinet Secretary kasi Department of Education. Pangalawa, dapat nandiyan siya dahil Vice President. Pero ito pa yung isa. Hindi po siya ginawang caretaker, kung di ako nagkakamali. Hindi siya ang caretaker ng bansa. Ang caretaker ng bansa ay ang Executive Secretary at iba pang kabinete. Nung nakaraang pag-alis ng Pangulo, kasama siya nagpunta, nung nakaraan lang, ang caretaker as chairman ay si Bersamin, Executive Secretary, nung umalis siya noon. Member lang si Sara, Vice President. Ngayon, wala. Hindi talaga caretaker si Sara. So ano ngayon? Anong ibig sabihin niya? Ito ba ang epekto kasi nung isang linggo, may banta yung mga DDS na magrarally na naman daw. Wala nga nangyari doon sa Tacloban, tapos may banta sila na dito yata sa Metro Manila. Ay alam po ninyo, aking opinion ito at aking lang interpretation, malawak po ang intelligence community. Malawak ang intelligence, counterintelligence ng gobyerno, military, police, NBI at Office of the President. Baka may namumurito silang something. Kaya may mga pagkakataong ganyan na hindi nakakasama sa departure speech ang pangalawang Pangulo at hindi ginagawang caretaker. Ang problema naman kasi kay Vice President Sara Duterte, wala ka kasing naririnig sa kanya na ipagtanggol man lang kahit isang beses o kahit minsan si Pangulong Marcos sa kanyang partido at kanilang grupo. Samantalang tuloy-tuloy ang paninira, tuloy-tuloy ang pamimake fake news, tuloy-tuloy po kung ano mga pinagsasabi ng kampo ng mga Duterte at followers nila laban sa ating Pangulo. Pero si Vice President Sara Duterte, ilang beses nang ipinagtanggol ng Pangulo, hindi naman may pagtanggol ni Sara ang ating Pangulo. Paano naman yun? Para bang ang Pangulo pa nagiging spokesman ng pangalawang Pangulo kapag doon sa mga no-comment issue. Tapos itong mapanirang mga statement ng kailang kampo, parang pinababayaan lang niya. Paano naman magkakagana ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists at yung Marcos administration sa Office of the Vice President kung ganyan na pinapakita? Yun po yung aking opinion lang, interpretation sa nangyayari. Pwedeng hindi yan ang totoo, pwedeng yan ang totoo. Okay? At ayaw kong pangunahan kung ano ang tunay na dahilan kung bakit malabnaw, bihirang makita. At madalas hindi na rin pinagkakatiwalaan siguro na maging caretaker ng bansa ang pangalawang Pangulo. Baka ganyan ang sitwasyon. Kayo, ano ang inyong tingin? Malaya po kayo sa inyong sariling paniniwala. Ang Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, ang aking mga channel, ay ito ay nagsasabi lang po ng aking sariling opinion at observation sa nangyayari sa loob at labas ng pamahalaan. Pero tayo lagi nakatutok sa ginagawa ng ating Pangulo. Okay? At nakikita ko naman tama. Trabaho niya dito at sa labas ng bansa. Ang kabibiyahe ng kabibiyahe sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kailangan ng Pilipino yan. Kailangan natin masustain ang international relation, ang independent foreign policy sa malaki at malayong mga bansa. Itong huling pupuntahan niya, 2 bansa na kapitbahay lang natin pero mayayaman yan. Tulad ng Brunei, tulad ng Singapore. Lalo ng Brunei na matagal ng kaibigan niya ng mga gobyernong Pilipinas, panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr., kaibigan na yung Sultan ng Brunei. Okay? At ngayon narinyo dahil anak si Pangulong Marcos Jr., ng dating Pangulo, yan. Antindi ho ng red carpet na welcome sa kanya kahapon sa pagdating niya sa isang araw sa Brunei. Tapos Singapore, mayamang bansa yan. Established ni Pangulong Marcos, good for the Filipino people, para sa mga Pilipino ang ginagawa ngayon ng Pangulo. Bakit naman natin hindi susuportahan?
Bakit naman natin sisirain ng ganyang galaw? Ay para sa atin na kanyang ginagawa, hindi naman para sa kanya lang. Di ba? Kaya manatili tayo at dun ho sa Brunei, isa sa mga pinirmahan ay yung maritime security. Tutulungan tayo ng Brunei government para sa maritime security sa West Philippine Sea. Ang ganda niyan, maritime security. Pangalagaan ang karagatan ng ating bansa. Susuporta sila. Ang Singapore, ganoon din. At yung business group, business investor na atang asahan at yung malalim na ugnayan at relasyon, hindi napapalitan ng pera yun. Napakahalaga niyan. Sa mga biyahe sa abroad, sa buong mundo. Yun naman biyahe sa mga probinsya, pagbibigay ng tulong pinansyal, ayuda, pagbibigay ng land title para sa mga farmers, pagbibigay ng ayuda sa mga fisher folks, at lahat ng mga sektor. Yan ang ginagawa. On the ground, napupunta ang Pangulo. Kahit napakahirap magbiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao, overnight. Yung isang araw nasa Mindanao ka, sunod din Luzon, tapos Visayas. Ang hirap sa katawan, pagod. Kahit na presidential chopper pa yan o plane ang sinasakyan, pero pagod pa rin. Kasi bawat lipad, pagod yan. Pero walang pagod. Tuloy-tuloy. Yan, di ba? Bakit hindi nyo nakikita yung ginagawang yan? Para sa atin yan. Di ba? Yan yung atin. Kaya, again, tayo mga Pilipino ang magdadala ng tagumpay ng Pangulo. Tayo mga Pilipino ang makikinabang ng tagumpay ng gobyerno. Kaya suportahan natin ang ating pamahalaan. Hindi po ako spokesman ng gobyerno. Hindi ako spokesman ng Malacanang. Voluntary ko lang ginagawa ito dahil nakikita ko. Kaysa sa intrigahin, sirain, walang mangyayari. Kasi pag sinira mo ang Pangulo, sinisira mo ang pangalan, ang pagkatao, ang Pilipino at ang bansang ito sa international community. Yun po ang epektong malaki nun. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun. Akala nila pag sinira nila ang Pangulo lang sinisira. Hindi. Lahat ng Pilipino damay. Kaya kayong mga OFW, mga Pilipino sa abroad, ipaglaban nyo ang kahalagahan ng ating bansa at ginagawa ng Pangulo. Huwag kayong maniwala sa mga intrigador, paninira, destabilization. Yan po yung mga may personal interest at political interest lang. Nakakasira sa ating bansa yan. Nakakasira sa imahe ng bawat Pilipino. Tama, kailangan ng oposisyon, pero constructive opposition na katulad ng ginagawa ng Liberal Party, Piklawan-Dilawan. Opposition sila, pero sumusuporta kay Pangulong Marcos kasi nakikita nila tama ang ginagawa. Wala silang personal issue at sumasama pa nga sila sa magandang ginagawa ng ating gobyerno. Hindi katulad ng kabilang kampo, walang nakitang kabutihan, puro negative. Kasi yung interest nila, isa lang, magpalit ng gobyerno. Palitan nila ang gobyerno. Personal interest at political interest. Wow! Paano nyo sasamahan? Paano tayo sasama dyan? Hindi pwede. Sa tama tayo. Sa tama para sa ating inang bayan. Sa tama para sa ating mga mahal sa buhay, anak at mga apo, at magiging Pilipino sa darating na mga panahon. Yan ang kailangan prinsipyo